Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang prediction ng isang analyst na si Tom Lee. Yan, ang sabi po niya ay Bitcoin surges due to genuine institutional buying and ETF can be $100 million daily demand. Yan, magkakaroon daw po ng daily demand dito sa ETF na umaabot po sa halagang $100 million. Kaya ang laki po niyan. Kaya ito po yung posibleng magdulot daw ayon kay Tommy Lee dito kay Bitcoin para mag-surge ito or umakyat sa mataas na presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, expert says Bitcoin surges on actual institutional buying, Asian interest suggesting ETF Bitcoin demand reaching $100 million a day. Siyempre, talagang ganyan po talaga kung pag ma-approve ang mga Bitcoin spot ETF. Yan, yung mga nakapending dyan na ang kailangan lamang gawin ni SEC ay ang i-approve ito. Kung pag nangyari yan ay magdudulot po ito ng institutional buying. At ayon nga kay Tom Lee na isang eksperto sa ganitong mga bagay, sinasabi niya na may papasok daw na ganito kalaking halaga, $100 million a day. At yan nga, kung pag nangyari yan ay ito ang siyang talagang magdudulot ng demand. Yan, demand dito sa ETF Bitcoin. At syempre, ang epekto niyan ay kung may demand ay tataas ang market price. And the most prominent cryptocurrency, Bitcoin, is up over 13% in its cumulative one-week performance, settling at $34,679. Experts' discussions around the outlook of Bitcoin intensified following the digital asset breaking an over 15-month high last week. In a recent interview on CNBC, Thomas Lee, a co-founder of Fundstrat Global Advisors, discussed his bullish outlook on Bitcoin and the factors driving its recent surge in value. Ayan, yan po si Thomas Lee. Siya po pala ang co-founder ng Fundstrat Global Advisor. Yan. At siya po ay meron po siyang interview dito kay CNBC at dito po niya inilabas yung kanyang pananaw rito. Yung bullish outlook po niya kay Bitcoin. Bitcoin bull driven by genuine institutional inflow. Yan, when CNBC host Scott Wapner asked if he was still a Bitcoin bull, Lee responded affirmatively stating yes. Yan, nung tinanong daw po ng host ng CNBC na si Scott Wapner, si Tom Lee, kung siya pa ba ay bullish dito kay Bitcoin, at yan na nga, tinanong ni Tom Lee, ay sinagot kaagad ni Tom Lee ng yan, walang pagdududa, na sinabi niyang oo or yes. Kaya yan. Furthermore, he attributed Bitcoin's impressive performance as one of the best performing asset classes of the year to several vital factors. Lee pointed out that there has been significant institutional buying with volumes reaching all-time highs. Ayan, mataas po ang institutional buying, yan, or yung volume nito. Kaya ayan ang sinabi ni Lee. Yan po yung kanyang actual na post tweet dito sa kanyang X handle. Great speaking with Scott Wapner, CNBC, about Bitcoin. Institutional inflows affirm this could be early days for this cycle. Ayan, sinasabi niya na yan na nga, mukhang mapapaaga ang pag-angat ni Bitcoin. Yan. Moreover, he cited that there has been a resurgence of interest from Asian markets, which were previously absent from the Bitcoin scene. The researcher noted that his renewed interest reflects a genuine desire among big money investors to enter the market. Ayan, nagkakaroon din daw po ng malaking interest ang Asian market dito kay Bitcoin. At ito raw po yung parang hindi nakikita ng ibang mga eksperto.
Kaya ayan, kaya maliban sa spot Bitcoin ETF na yan, ay may malaking pera na papasok dito sa crypto market. At yan po ay galing sa Asian market. Furthermore, Lee highlighted the appeal of Bitcoin as a sound money story, particularly in a climate of concern about the US government. Lee believes this quality has contributed to Bitcoin's rise as a store of value and a hedge against economic uncertainties. ETF Bitcoin demand can be $100 million a day. Ganyan po katindi ang sinabi ni Ginoong Tom Lee na magiging demand dito kay ETF Bitcoin. Yan, sa kada araw, $100 million po yan. Also, Wapner inquired about the role of exchange-traded funds in Bitcoin's growth. Lee acknowledged the importance of ETFs in the crypto space. He argued that their significance may be even greater than many people realize. Specifically, he pointed out that Bitcoin supply is set to decrease significantly to around 12 million a day after the upcoming Bitcoin halving event. In parallel, Lee theorized that the potential demand for Bitcoin through ETF could be as high as $100 million daily. Ayan. Kaya kung pag nangyari po talaga ito ng sabay-sabay, ay talagang matindi ang aakyatin ni Bitcoin pagsapit ng kanyang bull market. Yan, magsasabay ang Bitcoin halving na ito, Bitcoin halving event. At yan, yung Bitcoin ETF na rin ito na yan magdudulot ng demand. Notably, the crypto community fervently awaits the US regulator to greenlight the first Bitcoin spot ETF in the coming months. Interestingly, a recent counterfeit report proclaiming BlackRock's BTC ETF approval caused Bitcoin to break above 30K after multiple weeks of passive trading around 26K. Yan ang hinihintay po ng lahat ng crypto community, ang desisyon ng US SEC na i-approve ang kauna-unahang Bitcoin spot ETF dito sa paparating na mga buwan. Ayan. Wala pa pong na-approve na kahit na isang spot Bitcoin ETF ngayon. Yung ito pa lamang, yung kauna-unahan pa lamang na application ni BlackRock ang inaabangan ng lahat. Pero kung pag na-approve na to ay magsusunod-sunod na yung iba na nakapila. Yan, yung ng kanilang approval. Kaya ayan, nitong mga nakalipas lamang na ilang linggo ay may isa pong news outlet na naglabas ng balita na na-approve na raw ang BTC ETF ni BlackRock. At ito po yung nagdulot ng pag-angat ng presyo ni Bitcoin. Nagkaroon siya ng price surge at binasag po niya yung resistance line na hindi po niya mabasag-basag ng napakatagal na nasa presyong 30K. Kaya ayan, nabasag na po ito at ayan, naglalaro po ito sa ibabaw ng 30K. Ito po ay nasa mga 34K na. Kaya ayan yung kalagayan ni Bitcoin ngayon dulot ng isang fake news. Pero ayan, ayon po kay Tommy Lee, ayan ay talagang malaki na rin po ang impact ng institutional buyers. Yan po yung mga buyers na bibili ng Bitcoin kung sakaling na-approve na yung mga spot Bitcoin ETF. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.